Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Nakipag-partner ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Sumitomo Mitsui Banking Corporation o SMBC at sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa layong makahikayat pa ng dagdag na Japanese investors sa Pilipinas. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang kasunduan ay sinelyuhan sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang dalawang bangko na siyang mga tatayong investment promotion partner o IPP ng ahensya. Sa pamamagitan nito, makatutuwang ng PEZA ang SMBC at RCBC sa pag-host ng investment seminars para sa potential investors na siya namang magbibigay diin sa business opportunities na mayroon sa Pilipinas, partikular sa ecozones nito. Ani pa nga ang kasunduan ay naglalayong pasiglahin pang lalo ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa patuloy na pagposisyon dito bilang attractive investment destination. Sa kasalukuyan, nangunguna pa rin ang bansang Japan sa pangunahing source ng foreign investments ng PEZA mula sa humigit 800 kumpanyang nakapaloob sa Philippine Ecozones at kabuang investments na lampas sa 700 at 77 bilyong piso. Kasabay ng partnership, inahayag ni SMBC Managing Executive Officer at Co-Head of Asia Pacific, Yuichi Nishimura, ang malaking oportunidad na mayroon sa Pilipinas at ang maaaring maitulong ng kanilang bangko para sa pagpopondo ng pamumuhunan ng Japanese firms. Optimistiko naman si RCBC President at Chief Executive Officer Eugene Acevedo sa magiging lagay ng bank borrowings lalo't inaasahang luluwagan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang monetary policy sa bansa ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Philippine Halal Industry Development Strategic Plan na naglalayong gawing premier hub ng Asia-Pasipiko ang Pilipinas pagdating ng 2028. Sa isinagawang launching ng Halal Industry Development Blueprint sa Pasay City, inahayag ni DTI Secretary Alfredo Pascual ang target ng kanilang ahensya na mapataas sa 6,000 mula sa kasalukuyang 3,000 ang Philippine-made halal certified products at services pagsapit ng 2028. Para kay Secretary Pascual, Sunrise Industry ang halal na magdadala sa Pilipinas sa hinaharap. Kasabay ng paglulunsad ng nasabing blueprint, inilunsad din ng kagawaran ang kampanyang Halal Friendly Philippines, kakibat ang pag-ikayat sa mga kumpanya na tingnan ang mga oportunidad na mayroon ang domestic halal o halal market. Sa kasalukuyan na pag-iiwanan ang Pilipinas ng kalapit na non-Muslim countries gaya ng Singapore at Thailand pagdating sa naipoproduce nitong halal products sa kabila ng pagiging ikatlong bansa sa Timog Silangang Asya na may pinakamaraming populasyon ng mga Muslim. Samantala, salig naman sa strategic plan ng kagawaran, target ng DTI na makalikom ng 230 bilyong pisong investment sa domestic halal sector at makalikha ng 120,000 bagong trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
5 kumpanya ang nagpahayag ng kani-kanilang interes para punan ang tinatarget na baseload requirements ng Manila Electric Company o Meralco. Sa isang pre-bid conference, nagsumiti ng kani-kanilang interes ang Masinloc Power Partners Company Limited o MPPCL, Limay Power Incorporated o LPI at First Nat Gas Power Corporation o FNPC para sa kinakailangang 400 megawatts baseload ng Meralco. Kapwa pagmamay-ari ng San Miguel Global Power Holdings Corporation, ang power arm ng conglomerate San Miguel Corporation ang MPPCL at LPI, habang nasa ilalim naman ng Lopez Group ang FNPC. Bukod sa tatlo, nagsumite rin ng kani-kanilang bid ang 1590 Energy Corporation at San Roque Hydropower Incorporated para supplyan ang kinakailangan pang 260 megawatts peak requirements ng Meralco. Una nang sinabi ng Meralco na ang dagdag na baseload requirements ay para sa inaasang pagsipa ng demand ngayong tag-init. Itinakda naman ng Electric Power Distribution Company ang deadline para sa dalawang bids sa Pebrero 26 at 27. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng negosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.